Bago ako dito mga boss, halos hindi ako naglalabas ng bahay. Pahinga muna tayo mga boss. At ayun nga mga boss, dati pinapanood ko lang to sa YouTube tong Canada. Hindi ko naman sukat akalain ng isang araw nandito na rin ako. Aminin man natin ang totoo, wag na tayo magpaligoy-ligoy, pero yun totoo sa akin. So may purpose pala yun kung ba't doon niya ako nilagay, kung bakit diyan ako nagtrabaho. Pero sa kasamang palad, ayun nga, hindi tayo sinuwerte doon. Pa rin ang pako mga boss. Nagbaon ako ng kanin at ulam mga boss. Busog pa kasi ako kanina eh. Baka mamaya magutom ako ito. Let's go mga boss. Nakatulog ako mga boss. Siguro mga 35 minutes ako na paidlip mga boss. Wala na pala akong windshield washer. Sa Pilipinas tubig lang yan. Dahil maliit itong town, talagang hindi mo laging makikita na maraming sasakyan dito sa intersection na to. Madalang ang sasakyan. Doon lagi ako sa may sasakyan na yun, na kulay blue. Nagpark siya doon. Kaya dito na lang ako pumesto. Let's go mga boss.
customer. Ay natin sa loob. Ay, boss. Basta. Okay lang. What's up mga boss? Pasensya na kayo mga boss, medyo nasamid ako. Lamig eh. Uwi na tayo mga boss. Tapos na naman ang buong araw ko sa pagtatrabaho. Ano bang sasakyan? Let's go mga boss. Pauwi na sana tayo mga boss. Nag-message si Mrs. na nandun siya sa katrabaho namin dahil may birthday, kaya makikikain muna tayo mga boss. Pambira. Pal talaga ng mukha na to ni Boss J, laging nakikikain na lang eh. Minsan lang to mga boss. What's up mga boss? Kamusta po kayo mga boss? Nawa po kayo safe ang bawat isa sa atin kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules dito sa amin sa Canada. At mag-aalas 9 ng umaga at papasok ako ngayon sa akin full-time job, ang IGA Bakery. Samahan ninyo ako mga boss sa isang araw ko dito sa Canada. Let's go mga boss! Ayun na dati, wala pa rin snow pero malamig ang hangin mga boss. Kagabi galing kami sa birthday ni Mrs. Siyempre gaya ng dati mga boss, nagbalot na naman ako, pambihira. Andito mga boss, ito yung baon namin ngayon mag-isawa. Para tipid sa pagluluto mga boss. Pambihira.
What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Pumuna tayo mga boss. Hiningal ako dun Magtatapon ako ng basura kaya mga boss. Lamig ng hangin mga boss. Nung bago ako dito mga boss, halos hindi ako naglalabas ng bahay. Lalo na pag yung ganito sa trabaho, pag magtatapon akong basura, nananakbo pa ako niyan mga boss. Kasi lamig Pero ngayon medyo nasasanay na ako kasi 5 taon na ako mahigit Di gaano busy ngayon mga boss. Ito lang basura ko. Let's go mga boss. Tapon na tayo. Wala akong part-time ngayon mga boss. Pahinga tayo sa part-time ngayon. Pagkatapos nitong duty ko na hanggang alas 6, uwi na tayo sa bahay. Pahinga muna tayo mga boss. Ang lamig. Mga boss, napakadilim agad sa labas Alas 5 ng hapon, madilim na agad mga boss. Kapag winter. Pero kapag summer naman, alas 9 na ng gabi, minsan alas 10 maliwanag pa. Ganon ang sitwasyon dito sa Canada mga boss. Dati pinapanood ko lang to sa sa YouTube, sa Facebook. Lalo na kapag yung winter, maraming snow. Sabi ko, parang ang ganda sa Canada. Daming snow masarap siguro hawakan yung snow ganyan. Nang nakarating na ako dito, hindi pala. Mga ilang araw lang pala masaya yung snow para sa mga bagong dating. Pero pag matagal ka na, ilang buwan na, ayaw mo na ng snow. Masakit sa kamay, nagpuputukan yung dulo ng daliri mo, yung labi mo nagdadry. Minsan magdurugo yung ilong mo. Yun yung experience ko dati, nagdugo yung ilong ko. Kaya naglalagay ako sa ilong dito ng Polispirin. Naglalagay ako dito, yun yung binigay sa akin ng advice ng doktor ko, family doctor ko, si Dr. Alvin Silva. Shout out kay Dr. Alvin Silva, napakabait na doktor. Pag may tanong ka, mag-text ka lang, mag-reply siya agad sa'yo. Hindi naman na agad-agad, minutes, hindi naman. Basta mag-reply siya sa'yo. Tapos mga boss, yun yung experience ko, nagdugo yung ilong ko, napakaraming dugo na lumabas dito. Tapos takbo agad ako sa ospital. At ayun. At in-advise ako na gumamit ako nun. Kasi pag sobrang lamig pala talaga, yun ang nangyayari. Magdurugo yung ilong mo. Basta yun yung na-experience ko dati mga boss. Sinishare ko lang sa inyo mga na-experience ko dito sa loob ng 5 taon ko dito sa Canada. At ayun nga mga boss, dati pinapanood ko lang to sa YouTube tong Canada. Hindi ko naman sukat akalain ng isang araw nandito na rin ako. At syempre sa tulong yan ng aking may bahay na siyang nagdala sa akin dito. At siguro yun talaga ang inadya ng Diyos na ako yung makarating dito. Pero dati nung pag-graduate ko ng high school, dahil alam ko na hindi naman talaga ako magka-college at wala naman pera, hirap ang buhay, aminin man natin ang totoo. Wag na tayong magpaligoy-ligoy, pero yun totoo sa akin. Nagta-tricycle ako noon. Tuwing nabiyahe ako ng tricycle, nakikita ko yung mga dati kong kaklase na pag nakakasalubong ko, sila ay papunta ng bayan,
Sasakay sila ng shuttle service, yung bus nila. Company service mga boss. Nakikita ko sila doon, pare-parehas ang uniform. Tatrabaho sila sa electronics. Sabi ko, parang masarap magtrabaho doon, pare-parehas sila ng uniform, ganyan. Malinis tignan eh. Sabi ko, magtatanong ako doon sa isa kong kaibigan na nagtatrabaho doon kung paano mag-apply. Eh di nag-apply ako. Hindi ako natanggap mga boss. Hindi ko alam kung bakit. Basta na-interview naman ako, pero hindi na ako tinawagan. Tapos nag-try ulit ako sa iba. Electronics ulit mga boss, kasi yun nga gusto ko dati, magtrabaho sa mga electronics. At hindi rin ako natanggap. Nakailang apply ako sa electronics. At yung hindi ko inaakala, yun pa yung magiging trabaho ko, dun pa ako matatanggap. May isa akong friend na nagyaya sa akin. Ang sabi niya, may kaibigan daw siya na nagtatrabaho sa malaking company, gawaan ng cakes. Sabi ko, mag-a-apply tayo, ganyan. Sabi niya sa akin, sige, sama ka sa akin. Di nagawa ng resume, tapos nagpasa ako. Pero sa loob ko, hindi ako interesado doon na matanggap ako. At hindi rin ako interesado na mag-apply talaga. Baga parang, siyempre niyaag ka ng barkada, so sumama ako. Yun talagang barkada ko, siya talaga gusto niya matanggap. Siya talaga yung nagsama sa akin eh, kasi yung kaibigan niya nandun eh. So niyaag kami dalawa. So yung nagsama sa akin, pagkatapos namin ma-interview, ako natawagan, kinabukasan naka-receive ako ng tawag. Tapos pinuntahan ko yung kasama ko, sabi ko, may ano tayo, may tumawag sa akin, ganyan. Sabi ko, tinawagan ka rin, di ba? Sabi niya, hindi ako tinawagan. Ako lang yung tinawagan. Sabi ko, bakit kaya ako tinawagan? Sabi niya, siguro, sabi ng kasama ko, siguro, pinag-report ka, ganyan. So yun, nag-report ako, tapos, yun, natanggap nga ako. At hindi ko alam kung anong reason kung paano ako natanggap. At nung natanggap ako doon, parang hindi pa rin ako masaya na doon ako nagtatrabaho, kasi gusto ko nga electronics eh. Nakikita ko sumasakay ng shuttle. Itong napasukan ko, walang service, tapos t-shirt lang yung uniform, ganyan. Tapos ayun, gawaan siya ng cakes sa sister company siya ng Goldilocks sa Claremil, sa CMI, sa may Cabuyao, Laguna. Shout out sa mga taga Claremil. Trabaho ko doon mula 1999 hanggang 2009. 10 taon yun straight mga boss. Doon ako nagbinata hanggang sa ayun mga boss, tumagal ako ng ganun. Pero siguro inadya yun ng Diyos sa akin. May plan pala ang Diyos para sa akin. Hindi ko yun, lately ko na lang na-realize that nangyayari sa akin ngayon. So may purpose pala yun kung ba't doon niya ako nilagay, kung bakit doon ako nagtrabaho. At nung natutunan ko na magawa ng bread, magawa ng cakes, hanggang sa in-embrace ko na talaga yun. Tapos after nun, 2009, yun na yung may opportunity dumating na nakapag-abroad ako, nakapunta ako ng Dubai. Pero sa kasamang pala, dahil nga hindi tayo sinuwerte doon. At ngayon, hindi ko akalain magagamit ko pala dito sa Canada yon. Yung pagiging baker ko, yung mga dumaan na trabaho sa akin sa Pilipinas. Sabi ko, yung pala yun, may purpose pala talaga. Kung bakit minsan kung ano yung gusto mo hindi ibinibigay sa'yo, pero yung hindi mo gusto minsan yun pa yung dumarating, yun yung nangyayari na pag tumagal magugustuhan mo na rin at magiging masaya ka. Yun yung nangyayari sa akin mga boss. Paano mga boss, uwi na tayo, baka ako saan pumapunta yung kwentuhan natin. Saka mapaiyak pa ako mga boss. Let's go mga boss. Share ko lang yun sa inyo mga boss. Alam ko na mas marami din kayong
mga nakalipas na mga magagandang kwento. Kaya i-share nyo rin yun sa akin mga boss. Mag-comment lang kayo at babasahin ko yan. At sa mga sa comment, sa mga nagko-comment po sa akin na minsan hindi ko po masagot, lalo na po yung mga students na gusto pong pumunta dito, may mga comment sila sa akin na matagal bago ako makapag-reply. Pasensya na po kayo, pero nare-replyan ko naman po kayo. Yun nga lang po, minsan mga 2-3 araw bago ko pa pumabasa. Dahil po alam niyo naman po yung trabaho ko. 2, minsan 3. So ang hirap po talaga. Pero asahan po ninyo na ako po ay mag-reply. Okay po mga boss. Uwi na tayo mga boss. Gutom na rin ako. Mga boss, sa bahay na tayo. Andito na tayo sa aming bahay. Unahin ko muna nga to mga boss. Message nga pala sa akin yung misis ko mga boss. Nasa part-time na kasi siya eh. Sabi niya sa text niya, meron daw siyang iniwang pera dito. $20 at ibabayad ko daw yan doon sa isa nating kababayan na nagtitinda ng mga lutong ulam mga boss. Limit kaming bumili sa kanya, masarap yung luto mga boss. Yung mga iba nating kababayan na nagtitinda dito, at buti naman nagtitinda sila kasi tamad ako magluto ng ulam mga boss. Yun ang totoo, kaya malaking tulong yung may mga nagluluto ng ulam at binibenta nila sa atin mga boss. May sinain. Wala pa naman. Taintay natin mga boss. Paalam muna saglit mga boss.